Hello guys, mga ka-subscribers, ating mga ka-followers, ating mga ka-reels, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pagamat kulimlim ay napakaliwalas pa rin ang ating panahon. Kanina umulan, so muli ay nadiligan na naman ang ating halaman at talagang makikita mo yung talagang kasiglahan nila. Berde-berde ang kanilang mga dahon. Ayan po, talagang tunay na masisigla at malulusog ang ating halaman kapag ito ay nauulanan. So, free na naman tayo, nalibre na naman tayo sa ating tubig o sa bill ng ating tubig ay bababa na naman. Kasi nga ang pinandidinig nga natin dito ay yung tubig na nanggagaling sa gripo. So ngayon ay talagang malaking kaalwanan o katipiran na siya po ay nadidiligan ng ating ulan. So sa totoo lang, salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng ating buhay at kalakasan at lalo na sa pag-provide ng ating mga pangangailangan. Ayan po mga kapatid, no? Ito po yung ating mga pananim sa ating bakuran. So dilibot ko po kayo kung ano po yung mga nakatanim pa dito. Ayan, malunggay, meron tayong bayabas, meron tayong atis, talbos ng kamote po mga kapatid. Ayan, laging malinis ang pananim. Ito po ay katuwang ko dito ang aking ama na siya po ang naglilinis dito. Dalawa po kami nagtatanim dito. Ayan po, nag-aalaga. Ayan ang ating papaya. Ayan, malapit na siya mamunga. Ating malunggay, ang ating kalamansi. Ayan po. Ang ating sili. Ayan. Tapos dito may mga pananim na siyang okra. Antayin na lang natin siyang sumibol. Tapos itong ating mga talong. Ayan, pinuto namin yung isang malaking punong balite. No, kumbaga ano lang namin sila. Tinirim kasi nga hindi po pwede na magtanim ka sa bakuran mo na napakalilim kasi hindi nasisinagan ng araw yung mga pananim lalo sa mga kamote o sa mga talong, okra ay hindi po ito mabubuhay kasi nga hindi nga siya nasisinagan ng araw dahil nanililiman siya ng malaking puno. So pinutol namin para maganda ang pagsibol ng mga halaman natin dito. So ito po yung mga talong. Actually itong mga talong na to ay matagal ng tanim ito. Pangatlong putol na ito. Ang technique po dito, pag unang tanim mo sa talong, pagkalipas ng 3 months, 4 months, 5 months, so 6 months na patuloy pa rin siya namumunga, huwag mo na siya puputulin. Pero pag nanilaw na yung kanyang mga dahon, kahit may bunga pa yan, putulin mo sa mga kalahati, yung mga ganyan. Tapos mga isang buwan o 2 buwan, halos isang buwan lang, magkakaroon na ulit siya ng bunga. Mabilis lang, no? Halos tatlong putol na to. Hindi na po kami nagtatanim ng talong kasi napaka tagal ng buhay nito. Halos year talaga na umaabot ang buhay ng talong. At kagandahan pa nito ay mabilis na siya mamunga dahil kasi nga yung pinutol mong puno na kalahati lang, sisibol uli siya. Ayan ang kagandahan sa pagtatanim ng talong. Talagang bigay siya ng bigay ng mga bunga. Ito po ang bunga ng aming talong, talagang napakahaba. May ano pa yan? Isang tangkal mahigit. Yan. Isang tangkal mahigit siya pero bata pa siya. Ayan po. No, talagang mahaba siya ng 2 tangkal. Yan po ang variety ng talong namin dito. Kaya hindi namin winawala yung mga binhi nito. So ang binhi lang naman ito ay binili namin sa palengke. Ayan. Tapos, nagbinhi kami, tinanim namin kasi nga ang lalaki ng talong na diniliver sa palengke. Kaya po, yan po. So, meron po tayong chiko. Ayan, may mga bunga na po yan. Malalaki po ang mga chiko na yan. Po. Lukban, meron tayong langka. Actually, tatapos lang na mamunga nito. No? At talagang marami rin binunga, hitik. Ayan po. Meron tayong mangga rito. Tapos na rin ang panahon nila ng tagbungahan. Nakaani na po tayo ng marami dyan. Ayan. Ang ngayon po ay tagbungahan ng mga chiko. Ayan, ang dami niyang chiko. Ang daming bunga. Talagang hitik sa bunga. Ayan. Ayan po. Ang daming bunga ng chiko namin. Ayan. Meron tayong saging dito. Ayan, papaya. Ito po yung mga okra. Dati ano rin to katulad din sa talong, ginagawa namin pagka nanilaw na siya at sobrang taas na, halos tumataas to na kasing taas ko, 5 feet, pinuputol na namin siya ng
halos 1 feet sa puno niya, and then sisibol na naman uli siya. Katulad po nito, sisibol siya. At kagandaan nito, mabilis na siyang bumulaklak agad-agad. Pag sibol nito, bulaklak na agad. Yan po, may mga sibol pero may mga bulaklak na agad. Mabilis lang. So ganun din, yearly din, basta maalaga ka sa mga pananim mo. Yan po, gabi. So doon naman sa dulo ay hahawanan pa namin o gagamasan namin, tatanggalin natin yung mga damo para mapagtaniman naman ng mga gumagapang na mga baging, yung katulad ng sitaw, katulad ng mga patola at mga ampalaya. Ayan, sa ngayon ay ito muna ang aming mga pananim. Yan po. Ang kagandahan po nito, ang pinakamaganda sa lahat, kung kayo nagtatanim at may mga halaman kayo, lagi nyo po silang kakausapin, no? Parang ano rin yan, may buhay. Siyempre may buhay naman talaga, hindi naman mamumunga yan, hindi mabubuhay ako, wala talagang buhay, pero kakausapin mo rin sila. Kung kinagtitilig, pwede mo silang sipulan, awitan, lalo't mga papuring awit. And then iyan po ay katulad din sa mga tao na ipinagpe-pray natin, ipinagpe-pray din natin ang ating mga halaman na sila po ay lumaki masigla at magbigay ng mga bunga sa atin, na maraming bunga para mapakinabangan natin, no? Yan po. Kailangan po ipinagpe-pray din po natin ang ating mga halaman. Yan, praise God, salamat sa Panginoon. Yan lamang po ang magbabahagi ko sa inyo. Nawa ay mag-inspirasyon to itong mga nakita nyo, dahil ito noong araw talagang gubat na gubat to. Kumbaga napabayaan itong lote na ito. So ngayon, kami po ang nag-caretaker dito o nangangalaga dito ay nahawa na namin to, at para hindi masayang ang lupa ay tinaniman po namin po pang mapakinabangan. Yan. Kung maliit man ang inyong bakuran, pwede po kayong magtanim sa mga paso. Yan po. Kahit mga paso lang. Basta aalagaan nyo sa dilig, umaga, hapon. Katulad po nito. Yan. Pwede siyang ilagay sa mga paso. Ayan po. Meron po tayong tanglad. Ayan, katulad niya, pwede siyang ibitin. Ito mga sili. Sili po yan, no? Di ba? Pwede siya ibitin. Ayan. Ayan po. Pwede po siya na sa mga paso lang. Kung wala talaga kayo malaking espasyo na pagtataniman. Ayan po ang ating papaya. Meron na po siyang silay. May pahinog na po siya. Ayan po. Ayan. Sili. O, di ba? Maging diskarte tayo mga kapatid para magkaroon po tayo ng kahit papano sa mahal ng bilihin, lalo na ang gulay. Napakamahal na, patas ng pataas. Kaya dapat matuto tayong dumiskarte lalo sa panahon na ngayon na talagang pahirap na ng pahirap ang sitwasyon. Yan po. Hindi na po bababa pa ang mga bilihin. Tataas na po ng tataas yan. Yan po ang ating mga alagang aso. Nandito po. Yan ang kanilang kwarto. Mamaya po maglilinis po ako ng kanilang mga kulungan. Yan po, 4 po sila. Yan, gusto nilang maggala. Tag-ulan, hindi po pwedeng pagalain. Gawa ng mababasa ang kanilang balahibo, titigas na naman, kukulot na naman. Malaking problema. Ayun po. Ay, ang ating mangga, oh. Actually, pag tag-ulan, pag ganitong panahon ay hindi na nagbubunga ang ating mga mangga dahil nga nasisira yung kanilang mga bulaklak sa mga insekto. Sa tag-ulan kasi ay napakaraming insektong lumalabas, mga peste, mga balang. So isa yan kung bakit hindi gaano namumunga lalo na ang mga mangga, kasi nasasalanta ang kanilang mga bulaklak, and then nalulusaw ang kanilang mga bulaklak sa ulan. Yan po. Pero ngayon ang daming mga bulaklak uli ang ating mga mangga. Ang ating mangga, grabe, oh. Talagang pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Walang tigil sa pagbunga ang ating mangga.
Meron na naman uling bulaklak, ngayon ko lang ito napansin. Ayan, praise the Lord. So hindi po siya nawawala ng bunga, no? Masigla rin ang kanyang mga bulaklak. Ayan, talagang grabe ang pagpapala ng ating Panginoon. Puri ng Panginoon sa araw na ito. Marami pong salamat sa panonood ninyo. Huwag niyo pong kakalimutan na patuloy na kayong mag-subscribe sa aking channel, mag-follow sa aking mga FB Reels na mga ginagawa, mga video. Yan po, click lang po Renan Piaco sa YouTube, gayon din po sa aking Facebook page. Yan, Renan Piaco po, paki-search po and then paki-share po lahat ng aking mga video na ginagawa. Yan po, mag-iwan po ng comment, click po ang follow, ang aking subscribers, ang aking kayo po ay laging tumutok sa aking mga gagawing mga video. First time ko pong ginagawa ito. Praise God. Sa ngayon ay pagpasensyahan nyo na ang aking pananalita, gawa ng baguhan pa at pinapractice ko pa ang aking sarili. Ito po hindi para sa aking sarili na ginagawa ko ito, kundi ito po ay para sa aking may sakit na anak. Siya po ay baby na 10 months. Siya po ay mayroong sakit sa puso, butas po ang kanyang puso at nasa kanan po. So nangangailangan po kami ng napakalaking halaga para po siya ay maoperahan. Siyempre sa katulad ko na isang construction worker na mababa ang sahod, minimum lang ang ating sinasahod ay hindi po talaga kakayanin, lalo na sapat lang talaga sa pagme-maintenance ng gamot ng aking anak. Yung gamot niya sa puso kasi araw-araw siya ay umiinom ng gamot umaga at hapon. So kaya naisipan ko na magawa ng mga video at baka sakali na mayroong makapansin at tayo po ay matulungan. Pero higit sa lahat ay matutulungan niyo po ako sa patuloy na pagsubaybay, pag-subscribe, pag-follow, pag-comment at lalo na sa pag-share ng aking mga ginagawang video. At patuloy po na tayo ay laging mag-comment and mag-follow. Praise God po rin ang ating Panginoon. Salamat po sa lahat. Nawa ay patuloy tayong iligtas ng ating Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan, ilayo sa lahat ng karamdaman, sa sakit, sa mga sakunaan at kahirapan na ito. So ang kahirapan at ang mga trials naman ay ito'y pinagkakalob ng ating Panginoon upang lalo po tayong tumibay, lalo po tayong humasa, lalo po tayong tumatag at higit sa lahat ay lalo po tayong matutong kumapit at magtiwala sa ating Panginoon na wala tayong ibang magagawa, wala po tayong magagawa na ma-realize natin kung wala ang ating Panginoon. Salamat po sa lahat. God bless sa lahat. God bless you all. Praise the Lord.